Sa taong 2009 nang na-induct si Michael Jordan sa Hall of Fame. Ang Naismith Memorial Basketball Hall of Fame ay mayroong layuning magbigay pugay sa mga basketball player. Hindi lang sa mga player kundi sa mga taong mayroong mga greatest moment sa liga. Pwede sa mga coaches at sa mga contributors basta mayroon kang malaking impact at iyon hoy naging maganda para sa liga. Mayroon kang malaking tsansang ma-induct sa Hall of Fame sa NBA. Si Michael Jordan naman taong 2009 nang siya'y ma-induct sa Hall of Fame. Ngayon mga idol, ano nga bang mga criteria para makapasok ka dyan? Syempre, number 1, dapat na retirado ka na. Maghihintay ka muna ng at least 4 na taon. Pero ngayon sa panibagong ruling, pwede ka nang manomini sa Hall of Fame pagkatapos ng 3 taon o 2 taon pagkatapos mong magretiro. Para makapasok ka sa listahan ay dapat na mayroong mag-nominee sa'yo. Halimbawa ako, ipapalista ko si Stephen Curry. Ganyan po ang kalakalan mga idol. Pero marami pang pagdadaanan yan. Ang screening committee, kinakailangan na ma-approve yung player na ninomina mo. Pagkatapos ng screening committee, meron pang honors committee at dapat na makatanggap rin ng mataas na boto yung player. Ang pangatlong requirement, hindi naman stricto ang NBA patungkol dito pero yung mga typical na mga players na nai-induct sa Hall of Fame ay mga multiple All-Star at mayroong mga All-NBA selection sa kanilang basketball career, mga MVP awards, mga Defensive Player of the Year and scoring titles, mga kampyonato. Kung mataas ang naging career mo sa NBA ay okay rin yan. Kasama rin yung mga achievements sa international, syempre sa mga Olympic, sa EuroLeague. Kabilang din po yan sa mga ika-count ng NBA. Definitely yan po ang basihan ng NBA para ma-induct ka sa Hall of Fame. Kinakailangan mong maghintay ng ilang taon from your retirement. Samantala, desidido na itong si Kome Adam Silver na ipagpatuloy ang kanilang expansion sa Europa. Sa ngayon po ay patuloy ang pagpupulong ni Adam Silver at ng commissioner na si Mark Tatum patungkol sa kanilang NBA Europe League expansion. So para hindi na kayo malito, ito, sisimplihan ko na lang to. Mayroon pong partnership na magaganap dito sa pagitan ng NBA at ng FIBA. So expected na ang rules ay hindi ng NBA kundi sa FIBA na. Sa ngayon rin mga idol ay pinag-iisipan mismo ni Adam Silver na pwedeng magkaroon ng 12 permanent na kupunan at yung 4 ay mga wild card. Ibig sabihin nun ay yung 12 teams permanente na sila bilang expansion ng NBA sa Europe at yung 4 doon ay magbubukas po yun ng tsansa o posisyon para sa iba namang team na pwedeng sumali. Sa ngayon, ang mga kasalukuyang may-ari ng mga kupunan sa NBA ay po pwedeng magkaroon ng share sa bagong liga na ito na itatayo mismo ng NBA sa Europa. Pero hindi sila po pwedeng humawak ng individual team. Ang paglabas ng NBA patungong international ay isang magandang adhikain sapagkat lalo pang lalaki ang kanilang fan base. Siguradong marami pa ang manunood at syempre higit sa lahat, maganda to sa negosyo. Kapag marami ang nanunood, marami rin po ang kanilang kikitain. Malaking halaga, milyones ang pinag-uusapan dito. Syempre hindi ka makakatanggi kapag mayroong Stephen Curry na maglalaro dyan, di ba? Sa London, sa Paris o kung saan man. Hindi mo dapat na palampasin ng mga ganyang tagpo, maski man si Lebron o si Luka. Siguradong magkukumahog kang bumili ng ticket at siguradong sold out yan kagad. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga NBA Fast Break Balita. Maraming salamat po sa panonood.